appointment ni former Senator, now Secretary of Education, Sani Angara, na siya ay napili at nahiran ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na maging susunod na Department of Education Secretary, ay nakakalungkot isipin na napakaraming mga teachers organizations, mga academicians, mga pinuno ng mga organisasyon ng mga guro na ang binabanggit lamang ay puro sweldo at benepisyo. Na sana daw ay taasan ang sweldo, harapin ang sweldo, harapin ang mga benepisyo, sana ay dagdagan yung mga benepisyong ganito. Wala ni isa sa kanila ang nagbanggit kung paano dapat na pagbutihin ang resulta ng edukasyon, sapagkat nakakalungkot din isipin na pang-sampu tayo sa pinakahuli sa PISA ranking. Yung PISA, yung Program for International Student Assessment. At ang isa pang nakakalungkot na resulta niyan ay yung tayo daw ay 5 to 6 years behind sa competencies compared to other countries. Sa mga core competencies. Ano itong mga core competencies na ito? Ito siyempre yung mga major subjects, no? Like English, mathematics, and sciences. Yung mga core competencies na yan, it was found out by PISA that our students, particularly those who are ranging in the 15 years old level, are around 5 to 6 years behind insofar as core competencies are concerned. Nakakalungkot ito. Kaya nung ma-announce yung appointment ni Secretary Sani Angara, ay nalungkot ako sapagkat ang binabanggit lamang ng mga educators natin, ng mga leaders, ay puro sweldo, 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 benepisyo. Wala yung tungkol sa kung paano natin i-improve yung edukasyon. Napakahalaga ng edukasyon. Kaya nga, si Speaker Martin Romualdez ay namuno na bigyan ng karagdagang budget ang Department of Education ng 27 billion para sa improvement ng ating mga eskwelahan, yung mga educational system natin ay iginawad ng Kongreso sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, na at ito naman ay inaprubahan ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Kaya ang edukasyon ay isa sa mga focus ng Marcos administration upang maibsan natin ang kahirapan ng ating mga kababayan. At noong SONA ay narinig natin, nasaksihan natin na ipiniliwanag ng ating Pangulo ang mga tulong na binibigay sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda, sapagkat sang-ayon na rin sa mga datos ng ating Philippine Statistics Authority, hindi ng PulseAsia at sa SWS, ng PSA, na ang mga farmers at mga fishermen ay, mga fisher folks, ay yan ang isa sa mga sektor na talagang apektado ng poverty. At marami dyan ay nasa barn. Kaya kung mapupunan ninyo, si Presidente Bongbong Marcos ay madalas ang pagbibigay ng tulong sa mga farmers and fisher folks sa Mindanao. At napakaganda ng programa ngayon ng Department of Agriculture sapagkat namimigay talaga sila ng mga tulong pinansyal at mga tulong kagamitan upang paganda ang kanilang buhay at mapaganda ang ani ng ating mga
farmers. Sa katunayan ay last year ay nagkaroon tayo ng 20 million tons of rice production. Napakagandang sinyalis ito at malaki ang pag-asa natin na ang ating agrikultura ay magkaroon ng napakalaking pag-angat. Dahil ako tinitingnan ko ang naging performance ng Pangasinan na kung saan ay nagkaroon sila ng 220% na produksyon ng palay. Ang ibig sabihin nito ay kaya nilang bigyan ng pagkain ng bigas ang kanilang nasasakupan sa buong Pangasinan ng 100% at yung 120% ay itinutulong nila sa pangkalahatang pangangailangan ng bansa. Kung ang lahat ng rehiyon o lahat ng probinsya ay magkaroon ng programa ng agrikultura na kagaya ng ginagawa sa Pangasinan, ay hindi malayo na sa loob ng 2-3 taon ay makamtan natin ang self-sufficiency sa rice production. At ito naman ay napakaraming ginagawa ng Marcos administration bukod pa sa pagbibigay tulong pinansyal at tulong mga makinarya at tulong gasolina. No? Kagaya ng ang Department of Agriculture ay naglaan ng 450 million pesos na pagtulong sa mga crudo, mga fuels na kinakailangan ng mga makinarya, ng mga farmers at mga fishermen, ay inaasahan natin na madagdagan ang kanilang mga produksyon. At ang ginagawa ngayon ng Department of Agriculture ay talagang tinututukan nila ang pagtulong sa ating mga magsasaka at mga fisher folks. At mapupunan natin na ang ating pamahalaan o administrasyon ni Pangulong Marcos ay nakapagpamigay na ng more or less 100,000 titles, individual titles doon sa ating mga magsasaka. At ang target ng administrasyon ay bago matapos ang taong ito ay more or less ay 170,000 ang mga titulo na ipapamigay sa ating mga magsasaka. Bakit napakahalaga nito? Ito ang tinatawag na parcelization na programa ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi nga, under the CARP, yung Comprehensive Agrarian Reform Program, ay walang mga titulo na individual ang mga magsasaka, kundi lahat ay collective. Yung tinatawag natin na CLOA. Ngayon, kung ikaw ay magsasaka, natural, hindi magiging maganda ang motibo mo, yung inspirasyon mo, yung kasipagan mo, na ikaw ay mag-alaga ng mga pananim mo, magtanim at alagaan ng iyong mga pananim sapagkat hindi mo naman alam kung nasaan yung lupain mo. Hindi mo alam kung mapupunta sa iyong lupa na yan o hindi. Dahil na collective kayo collective ownership. At alam naman natin, sa psychology ng tao, walang motibasyon kung hindi mo natitiyak kung ano yung mapupunta sa'yo. Kaya yan ang isa sa napakagandang programa na ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Nung pag-upo niya, ay iwinasto niya yung kalagayan na yan ng mga farmers sa pamamagitan ng parcelization. Nagkaroon sila ng mga individual na mga titulo. Tukoy na kung alin yung mga lupa nila. At sa ganon ay kanila itong pagyayamanin, aalagaan at magtatanim at sisipagan nila sapagkat tukoy na yung kanilang mga ari-arian na mga lupa. At sa isang banda rin
ay magkakaroon sila ng security sa kanilang mga lupain, sapagkat kung ikaw ay nasa collective ownership, paano yung, halimbawa, ikaw ay namayapa, paano yung pagmamanahan mo ng iyong lupain? Hindi mo naman tukoy kung alin yung lupa mo. So, hindi ito talaga naging maganda yung collective ownership. Kaya, itong ginawa ni Presidente Bongbong Marcos ay nagkaroon tayo ng parcelization of land titles. And not only that, sa pamamagitan ng New Agrarian Reform, New Agrarian Emancipation Act, ay binura ng ating pamahalaan ang lahat ng pagkakautang ng mga farmers doon sa CARD. Kasi totoo nga na binigyan sila ng mga lupa, pero yun naman ay sa kondisyon din na babayaran nila. Ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagkikipagtulungan din ni Speaker Martin Romualdez ay kinondon at ni-write off lahat ng pagkakautang ng mga farmers upang sila ay makapagsimula ng malinis at upang ang kanilang mga kinikita ay maibabalik nila na puhunan muli para sa kanilang mga susunod na pananim.